Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga mag-aaral. Ako si Teacher Jess, ang inyong magiging guro sa asignaturang Pilipino ngayong ikalawang markahan sa ikasyam na baitang. Ngunit bago natin simulan ang ating talakayan sa araw na ito, tayo muna ay magbabalik tanaw sa ating pinag-aralan noong nakaraang linggo. Sino ang may nais magbahagi ng kanyang natutunan noong nakaraang linggo? Tama! Ang ating tinalakay noong nakaraang linggo ay ang dula sa ating bansa na pinamagatang Tio Simon ni NPS Toribio. Natuklasan natin ang mga pangyayari sa dulang Tio Simon at kung paano nabago ng isang bata ang kanyang pananaw, filosofiya at paniniwala sa buhay ni Tio Simon. Ngayong araw, tayo ay dadako na sa ating bagong aralin. Handa na ba kayong matuto? Handa na ba kayong makinig? Handa na ba kayong maglakbay sa ating aralin? Kung handa na kayo, tara, samahan niyo ako at ating lalakbayin ang mga akdang pampanitikan ng Silangang Asya. Tara, samahan niyo ako. Ang pamagat ng ating aralin ay tangka at haiku. Narito ang mga layunin. Una, makapagbabalik tanaw sa naging kaligirang pangkasaysayan ng tangka at haiku mula sa Japan. Ikalawang layunin, matutukoy ang pagkakaiba ng tangka at haiku ng anyong tula na pinahalagahan ng panitikang Hapon. Ikatlong layunin, makapagbibigay ng mga halimbawa ng tangka at haiku. Bilang panimulang gawain, tukuyin ang mga sumusunod na larawan at kung saang bansa ito matatagpuan. Tama ang inyong kasagutan. Ang makikita ninyong mga larawan ay matatagpuan sa bansang Japan. Alam niyo ba na ang bansang Japan ay kilala at nangunguna sa larangan ng ekonomiya at teknolohiya hindi lamang sa Asya kundi maging sa buong mundo. Napapanatili ang kultura at pagpapahalaga sa panitikan, patuloy na ginagamit at pinagyayaman tulad ng tangka at haiku. Ang tangka at haiku ay isang anyo ng tula na pinahahalagahan ng panitikang Hapon. Ang tangka noong ika-8 siglo, ang haiku ay noong ika-15 siglo. Ang mga tulang ito'y layong pagsamasamahin ang mga idea at imahe sa pamamagitan ng kakaunting salita lamang. Alam niyo ba na ang pinakaunang tangka ay kasama sa kalipunan ng mga tula na tinawag na Manyosho o Collection of 10,000 Leaves? Ang antolohiya, ito ay naglalaman ng iba't ibang anyo ng tula na karaniwang ipinahahayag at inaawit ng nakararami. Noong panahon ng Manyosho, ang unang makatang Hapon ay sumusulat sa wikang Tsino. Sa pagitan ng ika-5 at ika-8 siglo, isang sistema ng pagsulat ng Hapon ang nilinang na mula sa karakter ng pagsulat sa Tsina upang ilarawan ang tunog ng Hapon. Kana. Ang kana ay isang ponemikong karakter na ito, na ang ibig sabihin ay hiram ng mga pangalan. Ano nga ba ang tangka? Ang tangka ay maikling awitin na puno ng damdamin. Ang tangka ay nagpapahayag ng emosyon at kaisipan. Karaniwang paksa ang pagbabago, pag-isa o ang pag-ibig. Ang tangka ay may 31 tiyak na bilang ng pantig na 5 taludtod para sa tradisyonal na tangka. 3 sa mga taludtod ang may tig-7 bilang ng pantig, samantalang tig-5 pantig naman ang 2 taludtod. Naging daan ang tangka upang magpahayag ng damdamin, ang isa't isa ang nagmamahalan, lalaki at babae. Ang tangka ay ginagamit sa paglalaro ng mga aristokrat. Naman ang haiku. Noong 15 siglo, isinilang ang bagong anyo ng tula. Lumaganap ng lubos ang haiku. Pinakamahalaga sa haiku ang pagbigkas ng taludtod na may wastong antala o paghinto. Kiro ang tawag dito, or cutting. Ang kiro ay hawig ng sesora sa ating panulaan. Ang kirigi naman ay salitang
paghihintuan o cutting word. Ito ay kadalasang matatagpuan sa dulo ng isa sa huling 3 parirala ng bawat berso. Ang kinalalagyan ng salitang pinaghintuan ay maaari makapagpahiwatig ng salitang paghinto sa daloy ng kaisipan upang makapagbigay daan na mapag-isipan ang kaugnayan ng naturang berso sa sinundang berso. Ang kerigi ay maaari din itong makapagbigay daan sa marangal na pagwawakas. Ang mga salita na ginamit ay maaaring sagisag ng isang kaisipan. Halimbawa, kawasu, na ang ibig sabihin ay palaka, na nagpapahiwatig ng tagsibol. Siguri, unang ulan sa pagsisimula ng taglamig. Estilo ng pagkakasulat ng tangka at haiku. Ang tangka ay maikling awitin na binubuo ng 31 pantig na 5 taludtod. Karaniwang hinati ng pantig sa mga taludtod ay 7-7-7-5-5 or di kaya ay 5-7-5-7-7 o maaaring magkapalit-palit din na ang kabuuan ng pantig ay 31 pa rin. Ang maaaring paksa ng tangka ay ang pagbabago, pag-ibig at pag-iisa. Ito'y nagpapahayag ng masidhing damdamin. At ang estilo naman ng pagkakasulat ng haiku ay mas pinaikli na tangka na may 17 bilang ng pantig na may 3 taludtod. Maaaring hati ng pantig sa taludtod ay 5-7-5 o maaaring magkapalit-palit din na ang kabuuang pantig ay 17 pantig pa rin. At ang maaaring paksa ng haiku ay tungkol sa kalikasan at pag-ibig. Ito'y nagpapahayag rin ng katulad ng tangka na masidhing damdamin. Ito naman ang halimbawa ng tangka ni Kino Tomonori na isinalin sa Filipino ni Vilma C. Ambat. Hapon. Hisaka tano. Hikari no dokeki. Haru no hiri. Shisu kokoro naku. Hana no Chiro-ramu. Narito naman ang isinalin sa Ingles na tangka ni Kino Tomonori na isinalin sa Filipino ni Vilma C. Ambat. This perfectly still spring day bathed in soft light from the spread out sky. Why do the cherry blossoms so restlessly scatter down? Narito naman ang isinalin sa Filipino. Payapa at tahimik ang araw ng tagsibol, maaliwalas. Bakit ang cherry blossoms naging mabuhay? Susuriin natin ang halimbawa ng tangka ni Kino Tomonori na isinalin sa Filipino ni Vilma C. Ambat kung tama ba ang pagkakasulat ng estilo ng kanyang halimbawa. Payapa at tahimik. 7. Ang araw ng tagsibol. 7. Maaliwalas. 5. Bakit ang cherry blossoms? 7. Naging mabuhay. 5. Tama ang pagkakasulat ng tangka ni Kino Tomonori na isinalin sa Pilipino ni Vilma C. Ambat. Tama ang kanyang estilo ng pagkakasulat. May pantig na 31 pantig na may 5 taludtod at 5-7-5, 7 at 5. Narito naman ang halimbawa ng haiku ni Basho na isinalin sa Pilipino ni Vilma C. Ambat. Sa hapon, Hachu siguri, Saro moko minowo, Hoshi ge nari. Sa Ingles, an old silent pond, a frog jumps into the pond, splash, silence again. Narito naman ang halimbawa sa Filipino. Matandang sapa ang palakay tumalon, lumalagaslas. Ngayon naman ay ating susuriin ang estilo ng pagkakasulat
ni Heiko ni Basho na isinalin sa Pilipino ni Vilma C. Ambat. Matandang sapa. 5. Ang palakay tumalon. 7. Lumalagaslas. 5. Tama ang pagkakasulat ni Heiko ni Basho na isinalin sa Pilipino ni Vilma C. Ambat. Ang unang taludtod ay may 5 pantig, ang ikalawang taludtod ay may 7 pantig, at ang ikatlong taludtod ay may 5 pantig na may kabuang 17 pantig. Ang mga tangka at haiku ay makatutulong upang makilala ang kultura ng Japan. Ang mga tulang ito ay nagpapahayag ng masidhing damdamin. Mapapansin natin ang mga makata ay gumagamit din ng simbolismo o matatalinghagang salita upang magkaroon ng magandang pagpapakahulugan at lubos na maunawaan ng mga tagapakinig o mambabasa. Para lubusan niyong maunawaan ang pagkakaiba o estilo ng tangka at haiku, mayroon akong inihandang gawain. Kung handa na kayo sa ating gawain, ihanda na ang inyong mga lapis, papel at ang inyong module upang mas maintindihan at maunawaan ninyo ang pagkakagamit ng estilo ng tangka at haiku. Panuto, basahin at suriin ang tangka at haiku ayon sa estilo ng pagkakasulat. Tangka ni Prinsesa Nukada, isinalin sa Pilipino ni Mao Jokson. Naghintay ako, oo. Nanabik ako sa iyo. Pikit mata nga ako. Gulo sa dampi nitong taglakas. Haiku ni Gonzalo K. Flores. Anyaya. Ulilang damo sa tahimik na ilog. Halika sinta. Ngayon, bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang suriin ang tangka at haiku na aking nabanggit at alamin ang estilo ng pagkakasulat nito. Tapos na ang segundo. Ngayon ay ating susuriin ang unang halimbawa ng tangka. Tangka ni Prinsesa Nukada, isinalin sa Pilipino ni Mao Jokson. Naghintay ako, oo. Nanabik ako sa iyo. Pikit mata nga ako. Gulo sa dampi nitong taglakas. Ngayon ay ating susuriin kung tama ba ang pantig ng tangka ni Prinsesa Nukada. Ating suriin ang estilo ng pagkakasulat ng tangka. Unang taludtod. Naghintay ako. Oo. 7. Nanabik ako sa'yo. 7. Pikit mata nga ako. 7. Gulo sa dampi. 5. Nitong taglagas. 5. Tama ang pagkakasulat ng pantig ng tangka. Ang bawat taludtod ay may 7, 7, 7 at 5, 5 na may kabuuang 31 pantig. Ngayon naman ay susuriin natin ang halimbawa ng haiku ni Gonzalo K. Flores. Anyaya. Ulilang damo. 5. Sa tahimik na ilog. 7. Halika sinta. 5. Tama din ang pagkakasulat ng estilo ng haiku ni Gonzalo K. Flores. Tama parehas ang pagkakasulat ng estilo ng tangka at haiku na inyong mga gawain. Ngayon, nasubukan ko na ang inyong talas ng isipan sa pagsusuri ng anyong tula na pinahalagahan ng Japan, ang tangka at haiku. Kahusay ninyo mga mag-aaral sa pagsusuri ng tangka at haiku. Naway marami kayong natutunan sa ating aralin.
Hanggang sa muli, ako si Binibining Jess Christine Pasno, ang inyong gurong tagapayo sa asignaturang Filipino na nagiiwang ng katagang, ang edukasyon ay susi ng tagumpay. Maraming salamat!